Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, magugulat kayo, BP Sara tinapos na Uniteam. PBBM nagulantang sa ginawa ng mga Duterte. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Tinuldukan na po ni BP Sara ang Uniteam, no? Ibig sabihin ayaw niya na pong magpagamit sa mga nagsasabi na okay naman sila, no? Buhay pa naman yung Uniteam, ayaw na po magpagamit ni BP Sara. Tinuldukan na niya, no? Tinuldukan niya na yung Uniteam. Pag si Pangulong Marcos ang bumabanat lang naman, kahit kay Pangulong Marcos naririnig natin to, no, na yung it's complicated, di ba? Na hindi nila masabi na yung relasyon nila kay BP Inday Sara kasi it's complicated dahil bumabanat yung pamilya, tapos si Inday Sara hindi nila pwedeng sabihin na wala na, no? Pwera na lang nung nagsalita na yung First Lady na bad shot. Bad shot na pala. Bad shot na pala sa inyo eh. Ang gusto nyo mag-cling alam nyo ang kinasira kagad na Uniteam. Uniteam, syempre yun na lang yung sasabihin ni BP Sara kasi very diplomatic siya, no? Pero kung ako yung magsasalita nun, wala nang Uniteam. Meron bang Uniteam? Binaboy na ako ng gobyerno. Kung ako si BP Sara, paano mabubuo yung Uniteam? Binaboy na ako ng mga yan. Pinasama ako dyan sa lintik na confidential fund na yan. Tinanggalan ako ng pondo na parang napakasama. Pero lahat sila may confidential fund. Lahat ng mayor, governor, mga mayor at governor may confidential fund. Presidente ng Pilipinas may confidential fund. Vice President tinanggalan. Lahat ng Vice President, maliban kay Lenny, may confidential fund. Sibo pa? Bakit po nyo tatanggalan? Pero bago nila tinanggalan, pinasama po muna nila yung confidential fund. Kaya ang dating sa tao, kaya ka tinanggalan dahil corrupt ka. Doon pa lang. Pero sa unang-una pa lang, no, ibalik pa natin ng konti. Kandidato pa lang sila. Kandidato pa lang po yung Uniteam. Hindi po tinatanggi ni BP Sara. Ano po ang gusto niyang hawakan? Ang gusto pong hawakan ni BP Sara, DND, Department of National Defense, na hawak ngayon ni Gibo Teodoro. Binigay ba sa kanya? Hindi. Doon pa lang magtatampo na ako kung ako kay Uniteam. 'Di ba? Kung si BP Sara talagang talagang yung sutil, no? Naambunan man lang ng kasutilan. Doon pa lang, putya, bakit hindi mo sa akin ibibigay yan? Kung tutusin ako nagpanalo sa iyo. Kung tutusin si BP Sara nagpanalo kay PBBM. Kaisa-isang sinabi niya na gusto niyang hawakan. Pero as good soldier as she is, tinanggap niya pa rin. Alam mo kung anong binigay sa kanya? Hindi po ito nauunawaan ng mga hindi taga-subaybay ng politika. No? Yung pinakamahirap, pinakamaraming problema. Ito po yung DepEd po, yan po ang departamento na hindi po sumisikat yung mga department secretary. Kaya sa simula pa lang, pagbibigay pa lang kay BP Sara, pagbibigay pa lang kay BP Sara ng departamento, yung ipinagkait sa kanya, yung departamentong gusto niya, matindi na po yun. Matindi na pong sampal sa kanya yun. Siya yung nagpanalo sa Uniteam. Sinampal siya ng, ano ba gusto mong departamento? Di ba DND gusto mo? O eto sa'yo, DepEd. Kasi traditionally, ang DepEd, hahawakan niya ng mga DepEd secretary kung ano ang problema dinatnan nila dyan. Eto po traditionally, kung ano ang problema na datnan nila, nadadagdagan pa pag umalis sila. Hoping na pag binigay mo sa DepEd secretary si BP Sara, ikaw ay nananalangin na pumalpak to at bumaba ang popularidad. Pero baliktad po eh. Never pa pong nangyari sa history ng Pilipinas na ang DepEd Secretary ang number 1 trusted, most trusted. DepEd Secretary ang number 1 sa approval rating. Wala pa po. Kasi kung nakakasikat po ang pagiging DepEd Secretary, pinakamalaki po yan eh. Best performing pa pala.
Pinakamalaki pong departamento yan. Ibig sabihin, pinakamalaki rin pong problema. Yun yung binigay kay VP Sara Duterte para mabaon siya sa problema sa DepEd, makalimutan na siya ng tao, hindi na siya Pero ibang klase po eh. Duterte yan eh. Ngayon, kina-question na yung kanyang pagiging DepEd. No? Kina-question na bakit ikot ng ikot, para nangangampanya na, bakit nakakarating ko binigay niya yung DepEd eh. Ang hinihingi niya, DND. Traditionally, Mga kabayan, ang gusto niya yata nilang mangyari kay BP Sara, yung paupo-upo lang, yung kung saan yung sanay sila, di ba? Paupo-upo lang, walang ginagawa. Parang si Lenny lang, mga kababayan. Itong BP natin ngayon, masipag, ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Gusto nyong ipahiya si BP Sara, pero parang ang mukhang napahiya, kayo pa. Anong masasabi ng mga kritiko ngayon kay BP Sara? Number 1. Sa kabila ng paninira, number 1 pa rin. Number 1 sa ratings, trust and ano pa yung isa? Approval ratings, mga kababayan. Talagang wala kayong maano. Kahit anong paninira nyo kay BP Sara, kahit umiyak na kayo, wala pa rin kayong makikita na dahilan. Kasi tahimik lang to pero nagtatrabaho kayo. Magagaling kayong mag-speech pero wala namang 'di ba? Sa departamento ninyo. Pa-speech lang kayo. Wala namang kayong ginagawa. I mean, mga kabayan, ganun din naman si PRRD, 'di ba? Pa-speech lang nung kapanahunan niya. May weekly nga nun 'di ba? Yung talk to the people. Pero bakit ganun? Bakit yung mga subordinates niya, yung mga tauhan niya gumagawa, no? Kasi may leadership po na talaga, may parang tatay talagang dating, mga kabayan. Kapag inutusan ka ng tatay mo, kailangan gawin mo yan. Kasi kung hindi, talagang may mangyayari sa'yo. Diba? May tawag dito, may paglalagyan ka pag hindi mo yung ginawa. Ganun po ang ni Tatay Digong. Ganun po yung style. Diba? At yun ang nararamdaman ng taong bayan. Kapag hindi mo sinunod si tatay, no, may paglalagyan ka. po sumisikat yung mga DND. Napakarami natin senador, napakarami, may mga presidente pang galing DND. Panay sikat eh. Ilan na pong DND ang naging senador? Si Orly Mercado. Ito pong si Juan Ponce Enrile. Naging presidente pa si Fidel Ramos. Ano pa, sino pa mga DND na sikat? Sangkatutak, so pampasikat yan eh. Kaya hindi ibibigay yan kay BP Sara. Dahil pag binigay yan kay BP Sara, no? Putya, laglag na yan. Parang sa Renato de Villa, naging ano ba yun? Senador? Hindi naman niya. Naging senador ba si de Villa? Sino pa ba mga DND secretary? Sumisikat po mga DND secretary. Malakas pang pasikat yan eh. Pero po yung mga DepEd secretary, wala po naging si Lola Briones, hindi tumakbo. Si Jesly Lapus, hindi rin tumakbo. Si Armin Luistro, hindi rin tumakbo na Senado. Hindi po sumisikat yung mga DepEd secretary. Pinag-aralan nila yan. Saan nila ilalagay, no? Si BP Sara para hindi siya sumikat. Pinapatay nila yung political clout ni BP Sara para sa ganun, pagdating ng 2028, yung bata nila, wag na nating pangalanan na Martin Romualdez ang mag-ano. Yan yun eh. Si Biason pa pala. Naging senador din. Ang dami po eh. Sumisikat talaga pag DND. Si Biason, di ba, naging senador din. Kaya baliktad eh. Ang nangyari yung dating hindi nagpapasikat sa secretary, pinasikat ni BP Sara. Tsaka kita nyo po, wala pa pong teacher. Wala pa pong teachers group yung nagwelga laban sa DepEd secretary. Kasi ito lang po, napakasimple. Ang problema ng mga teacher for the longest time, bukod sa pagtuturo, ang daming binibigay sa kanlantas. Una kagad ginawa ni BP Sara, wala na kayong gagawin dekorasyon. Yan ha. Una, wala nang dekorasyon. Siyempre, galit lang yung mga teacher sa una kasi nag-decorate na sila eh. Pero sa susunod na school year, ang laking ginahawa na yan. Ngayon po, malaking ginahawa na sa kanila. Kasi every quarter yan.
Every quarter, gastos ng teacher yan. Yung mga dekorasyon sa classroom. Hindi po galing sa DepEd yan. Gastos ng teacher yan. Pagandahan yan. Kaya alam mo yung mga teacher na marami ng may pamilya na. Kaya pinakamagagandang mga classroom, yung teacher na dalaga at teacher na bading. Maayos sila. Ikalawa, wala pa silang binubuhay na pamilya. Mga classroom na mga, hindi naman lahat, pero kadalasan. Kaya po, yung ginawa nyo sa simula pa lang, talagang atake na kay BP Sara. Tapos, sinayaan lang yung atake ng mga Makabayan Black hanggang dito sa confidential fund. Actually, hindi lang po natin nabobrought up, no? May isa pa pong mangga eh. Malaking mangga talaga. Alam niyo kung bakit tinawag yung tambalos-los ni BP Sara si Martin? O hindi naman niya pinangalanan na si Martin yun. Dahil kanino? Correct, kay Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Ngayon, very close na yung presidente, taka si Gloria Macapagal, naiwan na sa ere. Nakita niyo po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kaibigan ka namin eh. GMA, hindi ka namin iiwan. Winawalang hiya ka ba ni Martin? Kampi kami sa'yo. Magre-resign ako sa Lakas CMD para kampi ako sa'yo. O ngayon, sila na magkakakampi. Iwan na nila. Kaya wala na po unit team. Tama po yan. At diyan kayo kabahan. Nagdedeklara na. Dinideklara ni BP Sara magmula ngayon. Ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. Nagulatan lahat eh. Sanay sila na hindi kumikibo si BP Sara eh. Kinundi na ni BP Sara. Yung ginawa nila sa Davao. Di ba? For the first time yan. Very passive lang si BP Sara, di ba? Sa ibang mga issues. So ayan mga kababayan, talagang dapat lang para sa akin din, no? Hindi lang siguro para kay Sir Balong, pero para sa akin din, para sa atin na naniniwala kay BP Sara na dapat lang tapusin itong unity. Sa bagay, noon pa man, simula pa lang, tinapos na nila yung unity, diba? No, binira si BP Sara. Akala mo hindi nila kaalyado, no? Akala mo hindi sila tinulungan nung nakarang eleksyon. Pero ngayon, okay lang yan. Kahit magsanib-sanib pa sila dyan. Gloria, sige, pumunta na kayo kung saan nyo gusto. Para at least alam na po ng taong bayan, di ba? Isa na lang po, isa. Isahan na lang ngayon. Sa inyo o sa akin, yan na lang. Yung unit team ninyo, sige, pagpatuloy nyo yung unit team ninyo, pero wag nyo nang isasali yung mga Duterte. Gagawa sila ng, maganda sana kung gumawa sila ng sarili nilang partido. O tumakbo ng independent itong si BP Sara. Posible kaya yun, mga kababayan? Kahit walang inaanibang partido, mananalo kaya? Sa 2028 kung tatakbo man. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads natin reaction video. Maraming salamat po.